good morning to each and every one of you. And thank you for watching. Today, medyo maaga-aga tayo kumbaga, magpainit. So, my main topic for discussion is regarding doon sa uh, yung kahapon. Kasi, as we know, yung Quad Committee, invite nila si Digong uh, for that what's this, AGK committee hearing. And very funny. Parang nagkakaroon sila ng kulatan una kasi Digong refused to attend, then later Digong attend, then the Quad Committee was this cancel the schedule. So until such time na pang-abot talaga sila kahapon, and I'm glad to see na kumbaga nagkaharapan nga. So this is my personal view, personal comment with regards to what happened yesterday in the Congress. So this is just like a comment from an ordinary citizen, just like you. So of course, they're having a show. So as an audience, we have also some comments and critics. Alam naman ninyo lahat na kumbaga wala tayong pinapanigan. So whatever I see na kumbaga just need to be criticized, a healthy criticism, then I have to voice. So I'm not favoring the Quad Committee or Digong or any of the group or any politician, but this is just purely my observation. Okay. Uh, I was very disappointed of some of our like congressman. Uh, Dati, nakitaan ko ng tapang, angas, but when it comes to like personal confrontation, kasi nandun na nga si Digong, parang, iwan ko lang, feeling ko lang, parang nababahag yung buntot. So, I've been what's the researching uh, just to understand this characteristic of a human being. Eh, we are just similar as a dog, kung baga. Pag nandun sa teritoryo nangangahol, but kung nandun na naman sa other territory, kumbaga, uh, bumabahag yung buntot. So, ang main character on as yung sa mga sa tawag tinang na aso, kumbaga intimidation by fear. Whoever dominate the control of fear, sila yung tinatawag natin na sila yung nagmamanipulate. So, kumbaga gulpi di gulat kasi yung estilo ng aso. Unlike the cat, it's very hard to to read the mind kasi they're not exposing their vulnerability. Kaya hindi mo mababasa yung pusa kasi tahimik pero delikado masyado. Unlike the dog, barking dogs, madali mo lang ma-distinguish yung level of their strength. Most of these dangerous dog are those like yung observant dog. Kumbaga, nagmamasid lang. Kasi ilang beses ko na talaga na kasi mahilig ako yung mag-study in comparison to human. Yung aso na mostly napapabalita na nangangagat is yung mga tahimik. Kumbaga, nagaantay lang ng perfect timing to attack. Unlike those barking dogs, they are just trying to show their weakness. Kasi yung strength nila is yung weakness. Kinakahol nila to intimidate. Pag hindi tinatabla ng kahol, maya-maya tumatahimik na sila at saka nakakitaan na sila ng fear. That's the psychology of the dog. The same as human being. So, I was very, very surprised from yesterday's result kasi some of those like barking dogs on Quad Committee biglang tahimik. So, gulatan. Ang estilo kasi ni Digong,
is yung parang gulpi di gulat. Actually, kung titingnan mo yung personality, being a digong, this is just my observation. He's using intimidation by fear. Same as dog. Kumbaga, kahulin ka ng kahulin para lang takutin. Intimidation. Pero, pag natatapatan siya ng, kumbaga, the same strategy, nawawalan siya ng control. May takot din pala siya. Hindi naman ibig sabihin na pumapatay siya matapang na. Ito yung tandaan niyo. Kasi tayong mga Pilipino, especially tayo being a Filipino, very common sa atin yun. Parang pinaka-attitude natin yung macho effect. Kumbaga, kung sino yung maaga, siga, sino yung tinitingala. Pero doon sa mga mature mag-isip, iba kasi sa kanila kung ano talaga yung yung tapang. Kasi ang totoong matapang, yung alam nila kung saan lumugar, kung kailan dapat gamitin yung tinatawag na tapang. Hindi ibig sabihin na bawat oras matapang ka na. No. There are there are times na in order for you to be strong, if necessary to quit or surrender, then that's strength. Kasi minsan we are poisoned by our own ego. Ang pinakamahirap kasi talunin is not the other person. You have to remember that every time our real enemy is us. Bakit yung iba na sinasabi na matatapang napapasubo? Kasi pinasok ng ego. Before, I am very like expressive. Gusto kong ilabas yung galit, yung tapang. But when I start to realize, hindi pala matapang yung naninigaw ka na, yung pumapatay ka na, or yung nananakot ka na. Kasi ang totoong tapang, you can defeat your own ego. Kaya pala pumapatay ang tao kasi hindi niya kaya kontrolin yung sarili niyang pride. Mantakin mo, tinitigan lang, pumatay na. Sabihin matapang, no, he's not strong as that. Kasi, napatay niya yung tao pero hindi niya napatay yung sariling pride niya. Dahil lang sa tinitigan siya, pumatay na siya tapos matapang na, no. Anong rason? Bakit kailangan patayin? Kasi, na-trigger yung sarili niya. So, meaning, natalo niya yung, sabi ng kalaban kasi na neutralize niya. But in the real sense, hindi niya natalo yung sarili. Kasi yun ang una, what's the point of killing that person? Dahil lang tinitigan. Ganon kasi tayo mga Pilipino. So, we admire or idolize those people na sabi natin maangas. Pero kung mature ka na mag-isip, ang totoong mangas, alam nila kung kailan at saan lumugar. Yung, yung, I don't know if that's an advocacy. Kasi advocacy is have purpose and reason. Yung, yung ginagawa kasi ni Digong is to show fear, pananakot. Gusto niyang palaging ipa-emphasize, pinapakita sa audience na patay, 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 takot, 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 katakutan. I own this. Kaya magtaka ako. Naging presidente lang siya. Tapos sinasabi niya na, this, don't fuck this country. Ganon na mga salita. Ibig sabihin, tinapakita niya na wala tayong mga utak, walang mga prinsipyo. Kumbaga, control niya tayo. Pag mayari na yung Pilipinas. And which, I sense na hindi naman dapat. Naging presidente lang siya. Hindi ibig sabihin na parang aasta sila na lahat ng tao sa kanila na. Di ba? I cannot understand the mindset of the Filipino, majority of the Filipino. Kasi we idolize a person na sabi natin matapang. Pero kung titingnan natin, saan ba galing yung tapang nila?
Try to put yourself on the self of Digong. Do you think papatay si Digong mag-uutos kung walang nauuto? Do he has the capability to kill thousands of Filipinos kung siya mismo ang papatay? No. He's using the shield. Ang karakter kasi niya, he's hiding on the shadow. Nagtatago sa ilalim ng saya ng mga Pilipino. Especially sa mga babae, di ba? He's using as a defense mechanism. Now, bakit malakas siya? Ano una, left and right control niya. NPA, alam naman natin, sa umpisa pa lang, he was supported by his mentor, si Maria Sison. Kaya nga, ang lakas ng loob kasi meron silang armies. Aside from that, control niya yung police. I'm not particular on the military side kasi only a handful few. The rest, they're just neutral, nagmamasid. Pero alam ko, they sense already the blunder. Ang pinakamahirap kasi kontrolin sa side ni Digong is yung beyond his reach, just like navies, marines, and armies, military. But those policemen who is directly on the field na palagi niyang nakakausap, ginagamit niya as a shield. So ngayon, ipit ang pulis. Kung ako yung tatanungin doon sa investigasyon, he already admitted the crime. And what's the point to proceed the investigation? Kasi ang purpose lang naman ng krimen is to know if the criminal is guilty. Then now, it's a very strategic approach of Digong that every time he is asked, he take responsibility. Pero it is a strategy na kumbaga testing whether the water is deep. Nagtatapon siya ng parameter to gauge kung alam ba ng kalaban na is just a reverse psychology strategic approach. Kunwari, inadmit niya yung crime. Pag mayroong nag-react, hihinto siya. Pero, sabihan, I just also to be honest. Kaya nawalan akong gana na manonood sa susunod na mga investigasyon. Senate hearing or Congress hearing kasi nakikita ko na yung kung ano yung susunod na mangyari. There is no much difference with the investigation before. Yung mga ninja cops, di ba? Yung mga senador natin, yung nag-iimbestiga, Blue Ribbon Committee, alam nila na may kriminal. Pero, it's just a circus show. Kasi pagdating sa bandang huli, walang nangyari. Pinapakita lang kunwari kasi hatak ng atensyon sa mga butante na kunwari maanga sila pero kasi ang karakter ko kasi I am not very particular on how you do it. I am very particular on the result kasi result oriented ako eh. Kaya sabihin ng mga senador o mga congressman natin na ganito namin ginawa pero in the end walang nangyari, it doesn't make sense. Kaya ilang libong investigasyon pa yung gawin nila. Ilang witness pa yung iharap nila. Pag walang resulta, it's just a political agenda kung totoo. Ang sinasabi nila, dapat may nakulong na. Ngayon, tanongin ko kayo. Si Garma inamin, di ba? Sila yung mga pumapatay, sila yung involved even yung sa PCSO lahat. And just to remind nyo, even yung sa mga before, yung mga SSS, yung mga scam, yung COVID scam or whatsoever, parang nangyari tuloy na publicity purpose lang kasi inibestigan pero walang nangyari. Even Mayor Go,
even as this, sino ba yung si Aguila and this Kibuloy. Hindi ba kayo nagtaka mga Pilipino kung sino yung nasasalang pinag-usapan na nanalo, di ba? Kasi tayo, mahilig tayo sa kaning mga dramatic entrance. Mahilig tayo sa mga kadramahan. Kahit na alam natin kriminal, pag nakita natin kunwari naapi, nahuhulog yung loob natin. Empathy, di ba? Empathy, naging sympathy tuloy. So, just like example, Dilima or whoever, madali kasi mag-fabricate ng ebidensya or magdali magawa ng ingay. Pustahan tayo. Si Kibuloy tatakbo yan sa eleksyon. Sino yung mga, kumbaga, na-criticize doon, tatakbo sa eleksyon. Kaya sinabi ko yung nangyari kay Hontiveros, yung kay Miss Go. I sense na, okay, yes, meron yang sinasabi na probability. Pero until such there is no clear result na the criminal pays the crime, eh, baka blunder game. It's just an strategic approach of the elite just to mislead the masses. Kasi ang tingin natin, nagigirahan, nag-away, nagtatawanan lang pala. Politiko talaga, di ba? Minsan, si Roque kampi sa kabila, mamaya, kung bago na, there's no such friend and enemy in politics, remember? So, ngayon, sino yung biktima? Di ba? Si Miss Ong, si Miss Go, until now, wala, labas-masok. Kahit ikulong mo man yan, pero may mga BIP treatment, there's no difference, right? Pero, those victim, yung mga AGK, they don't have right to enjoy the pleasure to revive themselves. Kumbaga, para baguhin nila yung sarili nyo. Kasi, tinapos yung buhay nila. Pero yung iba dyan, they never suffer the consequences of what they did. Si Garma, di ba? Tadakbo, lalayas, pero he already admitted that he is part of the crime. Then what's the meaning of our justice? And even Digong, di ba? Ang angas-angas ni Paduano, sino-sino yung mga crime investigator. Si Akop nga, natamimi, taka ako. Ang galing-galing kasi alam ko naman na may background sa investigation, na parang NBI yata siya. Pero in the sense na, kumbaga, parang nigas kugon nung lumabas. And I am very disappointed. Actually, I am very happy to see them like order post. Pero kung hanggang ganun lang, kasi sino ba talaga yan antay nila? ICC. Sampal kasi sa mukha natin kung papasok ang ICC, which is, kumbaga, tinanggalan tayo ng karapatan na ipairal natin ang totoong hustisya. Kumbaga, kung papasok ang ICC, ibig sabihin, binaboy natin yung sovereignty natin. Alam natin na binigyan nga tayo ng karapatan to be an independent country to run our own without any intervention from outside like parties, other country. So, we have to stand as our own. Pero, sino mang hinintay nila to judge, to decide? Yung Quad Committee is just the purpose of in this investigation. What for? Kung ako yung mga witness doon, kagaya ni Arsit, Captain Ercito ba yun? At saka sila ni yung Garma. Nginig sila sa takot. Tawa nga ako. Ibig sabihin pala yung mga pulis din natin, mga general, may mga takot sila kasi, di ba? Takot sila kasi takot balikan ni Digong or what. So, what's the point? Bakit pa natin kailangan ipatuloy yung PNPA natin or PMA natin? Kung ganun pala yung mga product natin. Eh, takot palang tumayo. Akala ko, they are there to protect us, to serve us. Kasi, pinaaral nga natin para bantayan tayo.
Eh ngayon, ultimo sarili nila, hindi nila kayang protektahan from those perpetrators. So, what's the point? Di ba? So, now here comes the investigation. Si Digong is a lawyer. Alam niya yung paano i-twist yung law, a prosecutor, di ba? So, alam niya yung kahinaan ng depensa at saka atake. Pero kung sundan mo yung mga statement ni Digong, he himself is already setting his own trap. Pero kung hindi napansin ng prosecutor, ng committee, sa next hearing, magiging katawa-tawa talaga sila. Kasi kahit anong ebidensya ang hanapin nila, inamin na nga. So, bright talaga si Digong. Bright pero bobo rin. Kasi ano na, bright siya. Kasi alam niya na, pag inamin niya, ang susunod na mangyari, dapat arestuhin siya. Tinitest kasi niya. Pag walang mangyaring arestuhan, inamin, yun ang gagamitin niya. So, ang gagamitin niya na parameter to defend his allegation is, okay, I did it for the sake of the country, to protect the country. So, ang ginawang panangga, tayong mga biktima. So, he is making an excuse from himself kasi ang palaging nakasalang is yung masa. Kaya takot gumalaw yung mga politiko. Unang-una, mga congressman, takot silang gumalaw kasi takot sila baka magkakaroon ng another EDSA revolution, di ba? Kasi tayong mga Pilipino, pag nakita kasi natin na parang naapi, doon tayo nahuhulog ang loob. Kahit alam natin kriminal, di ba? Si Erap, nagnanakaw, lahat na bungbong o whoever. Pag nakita kasi natin na parang binubuli, inaapi, yung narcissist style na they are creating their problem but they are projecting that they are the victim. Na-mislead kasi tayo. Nahulog yung loob natin kasi una na nabuli, di ba? Kasi pag hinuli nila, alam natin yung karakter ng Pilipino. Pag hinuli nila si Digong, lalabas na parang naapi siya. Kagaya ni Kibuloy, di ba? May kaso. Nang inaresto, pinasok yung teritoryo, hinuli siya, lumalabas tuloy na nabuli, naapi siya. Pero, he has to pay the crime he created. Pero, ang public, kaya yung mga master of neural pattern, yung mga tawag natin na mga neuroscientist, psychologist, yung tinatawag natin ng mga master sa human behavior, alam nila yung pattern ng mind natin. Predictable kasi ng mind natin. Kaya madali silang mag-fabricate, gagawa ng senaryo kasi alam nila susunod yung utak natin. Meron na kasi silang mga study how to manipulate the public by way of understanding human behavior. Di ba? Kaya the biggest fund in a military is not on the soldier but on the intelligence. Remember that. Bakit? Kasi ang the real enemy is not the soldier, is not the battalion, or is not the army of the opponent, but the intelligence, di ba? Yung information, yung kaalaman. Kasi strategic was this warfare ang tinatawag. Hindi yung physical na may baril ka pero yung masundalo mo naman is tatanga-tanga. Eh, bandang huli, later to find out and realize na yung soldier mo is the soldier of your enemy kasi infiltrated ka by way of intelligence attack. Intelligence hindi yung intelligence na kumbaga yung mga spies, no? Intelligence meaning information attack. Kaya sa military, the very valuable weapon is information. Kaya binibili yung information gathering. Kaya very important masyado yung intelligence na tinatawag. Information. It's a war of information. Kasi kahit you have all the equipment, armories, artilleries, kumbaga sabihin natin na lahat ng mga deadly weapon. Pero kung yung mga general is not well trained on strategic mind approach, walang silbi.
So, Digong mastered how to manipulate mind. Una, nagtuturo nga siya ng abogasiya, di ba? So, in terms of military tactics and in terms of what is psychological warfare, kumbaga, doon ang strength niya. Pero kung titingnan mo si Digong, what's the strength of Digong? Hindi na nga makalakad, nang humble pa ng suntukan ng palad. It's just an irony. Kung tutusin kay pitikan mo lang yan, tumba na. Hindi na nga makatayo. Ang matapang lang kasan niya is yung aura. Kasi unang-una, he's using a shield. May shield kasi siya. Kasi kung walang nakapalibot sa kanya, there is no such Digong. Totoo yan. Yung mga nakapalibot sa kanila, sila yung totoong matapang. Kasi, pero tiktahan la. Pero si Digong nagtatago, if you have the logic to understand my statement, meaning, he's not strong. Bakit nagtatago? Naghahamon, kunwari, pero wala namang ibubuga. Di ba? Ginagamit, kaya na, ang tanong ko kadi kung totoo siyang matapang, bakit antayin pa niya na gusto niya na manalo pa siya, maging mayor or maging presidente uli, para mag-retaliate sa kanyang mga kalaban? Ibig sabihin, ang tapang lang pala niya, ginamit lang niya mga Pilipino para gawin niyang armies to protect his image, di ba? Hindi niya pala kayang talunin ang kalaban pag wala siya sa posisyon. Di ba? Hindi niyo naintindihan yung logic na yon. Ngayon, inaasar siya, binubuli siya, wala pala siyang magawa. Pero pag naging presidente siya, control niya lahat, ibig sabihin, yun. Hindi man natin naintindihan yun. Kaya, I challenge those congressmen. Yung investigasyon ninyo is just a show. Magaling man kayo magkalap ng ebidensya, magaling man kayo mag-imbestiga. Pero, I sense the same as before. Kagaya yung nangyari sa mga case ng mga ninja cops and whoever. Kahit ilang ng ebidensya yan, tae talaga yung kalabasan yan. Publicity lang, malapit ng eleksyon. Pero pag ginawa nila ng desisyon, saludo ko sa kanila. Kaya ang hamon doon, ganito. Digong is always challenging to bring the matter on the court. And it is very like ironical na, parang irony kasi na pinapakita niya doon. Kasi unang-una, alam naman niya na Congress is not a court. So, ibig sabihin, parang sinampal niya sa katotohanan na those congressmen are just investigating. They don't have the capacity to decide. Yun ang challenge doon. Di ba? Pero aram ni Digong, he has the control of those lawyers. Lawyers din siya, di ba? So, he has the influence. Especially money. Kahit saang dalhin na korte, Supreme Court or kahit saang korte yan siya, isa lang nila, mananalo si Digong. Kasi si Digong hindi naman siya gumagalaw kung walang nasa likod sa kanya. Kasi he is under the control of the secret society. Di ba? Parang laro ng chess kasi. Si Digong is not the king or is not the emperor, but he is just the piece. Kagaya ng chessboard. Digong is just the same as the king doon. Pero the king will not move without the control kung sino naglalaro, di ba? Have you understand that one? So, ibig sabihin, even the king, the queen, the rook, the pawn, is just played by someone who has the capacity to dictate what to do. So, kung i-analyze niyo yung situation, do you think, pag sinabi ni Digong na ako yung pumatay, makukulong siya? Ironically, hindi. Kasi there's such an admittance, kaya tinitest niya lahat, even the Senate, mga abogado, never retaliate. Pag ganon pala, ibig sabihin, walang maglakas ng loob na mag-file sa korte or kahit aabot sa korte kasi nga nang una, Senado at saka Kongreso nga hindi nakapag-desisyon, korte pa. Korte is part of our system, di ba? Yung lower house at saka upper house, sila yung legislative. Kasi meron tayong legislative, judiciary at saka executive. Meron silang independent functions, pero they play vital roles on this society.
Pero, kung mismo ang legislative walang teeth, how much more the judiciary? The judiciary is just implementing, but the legislative department is the one making the law. And if the one making the law cannot implement also the law, this judiciary cannot implement the law. Di ba? Ang mga questions doon, ang executive, where's the power of our executive power? Our president. Bakit tamimi si Bongbong Iwas Pusoy? Alam niya palang may krimen. Bakit tahimik? Yun ang mga tanong doon. So, ngayon, nakikita ko na yung outcome. Parang ningas kugon. Matatapang ko na rin, maangas, tapos iba ng huli, babaliktad, matahimik. Tapos nawala na. Digong will never face the penalty of his crime. Kung the Filipinos will never wake up, I lose my hope for those investigator. Kasi kung ako nang doon, sabihin ni Digong, no, we will face on court. But, ito yung pinakamalaking but. Kung susundan natin yung batas natin, the ordinary people has the very strong power. Kasi we are the victim and we have to protect our right. I-correct niyo ako, please correct me if I'm wrong with this. Ang pakaintindi ko sa batas ganito. If there is a crime, we have the right to stop the crime. Right? So, kaya binigyan tayo ng parang tinatawag natin na special power. Yung tinatawag natin na citizens arrest is more than a judiciary na tinatawag natin na Supreme Court. Kasi ang purpose lang kasi doon is to stop the crime immediately. Kasi if you are on a scenario na nakita mo na mayroong criminal, he is doing such crime, you don't need to secure. Pupunta ka pa ng pulis, pupunta ng piskal to secure a warrant of arrest. Kasi nandun ka na nga sa krimen. In order to stop the crimen, you have the power to exercise yung tinatawag na citizens arrest in order to stop the criminal, right? Kasi kung idadaan mo pa, pupunta ka ng piskal, kumbaga, katangahan na kasi yun. Unang-una, the criminal is already on the loose. Then later, you secure the warrant of arrest. Pero nakatakbo na. Pero may warrant of arrest meron o wala. Pero if you have the courage to implement the real law, which an ordinary citizen, every one of us have, there is no such crime. Kasi pag sinabi mo, oh, example, tatagayin na yung kriminal or may balak siyang patayin, he is already mentioning papatayin kita. Antayin mo pa ba na bubulag ta na saka ka pa maghanap ng warrant of arrest para ito? Wala, patay na. Mahuli mo yung kriminal pero tapos na yung krimen nila. Pero kung ikaw mismo, before that happens, nang sinabi niya, alam mo na yun ang papatunguhan, papatayin niya, arrest immediately. The same thing with Digong. Now he's mentioning papatayin ko kayo. Meaning, aantayin pa ba ninyo na darating nga pa ron na makaupo siya, papatayin niya yung papatayin siya na sasabihin niya. Then later, wala tayong magawa. Kasi he has already the power and control. Nakatakas na siya doon sa realidad. But during that time when he start revealing his own crime, it should be stopped immediately. What's the point of investigation? Ang purpose lang kasi ng investigation natin is to find out the truth kung involved ba siya sa EJK. And inamin niya, inadmit niya, then what's the point of investigation? Then the case is closed. Supposed to be. What for? For the next hearing, scheduled hearing, para hanap ng ebidensya. Ano bang hanap ng ebidensya? Inamin na nga ng kriminal. Tapos, ngayon, papalakpak lang. Tapos na. Kasi kung yung nandun, regardless, sabihin nila, no, I'm not a court. But the criminal is already there. He is already declaring that he will kill again. Then, kapag exercise may right, arrestin ko na kagad, hindi na pwede yan.
marami ka na namang papatayin sunod dahil maghihiganti ka. Kung sino-sino naman yung mapagtripan mo, papatayin, ganun lang ba? Ibig sabihin may freedom, di ba? Hindi kung nanunukat lang yan siya, pero takot siya. Pero pag nakita niya na tahimik lahat, walang punto na, kumbaga na bakit siya matapang. Yung mga pulis natin harap-harapan, sabihin niya na, yung mga pulis natin, kasi ganun, ganun, ganun. Sampal yun sa kanila. Eh, nasaan yung training nila? Sabi mga general siya, si Karma paiyak-iyak kasi takot daw sa kay Digong. Bakit pa siya nagpulis? Sila aserto, nagtatago sila. Di ba mapulis sila? Bakit sila to nagpupulis kung nagtatago-tago lang pala? Alam nila lang pala na may kailangan lang usisi. Lumabas sila, lumantad, magpakita na kahit sa daan, tatayo, mamatay man sila or buhay, at least, hindi sila nagtatago. Ngayon nagtatago sila. Although nagpapakita sila sa video. Now the challenge is this. What's the point of hiding? Kaya ginaganahan si Digong kasi takot. Yung mga general natin, tamime. Dahil sa pera, dahil takot sila na involved. Alam nilang na biktima na sila. Compromise lang. Matago man nila yung krimen nila, pero yung sarili nila, hindi nila matatago. Yung konsensya nila mismo na alam nila kung anong nangyari. May mga parenti din sila. May mga pamilya. Kung hindi nila mabayaran yon, sigurado talaga yung karma mabayaran ng susunod na henerasyon. Papayag ba sila? Bakit hindi natin hayaan at tapusin, tuldukan na yung mga krimen na yan? I didn't want to kill. But I feel like if that's necessary to do it, then ganon tayo mag-isip, di ba? Pero as much as possible, maximum tolerance. So, ang tanong ko doon sa mga dipinsan ni Digong, yung tinatawag natin na provocation. In terms, kung himayin mo kasi yung statement na yan, parang simple layman's term, kumbaga, para maliit na maintindihan, kinargahan mo kasi yung mga pulis. Unang-una, hindi naman gaganahan papatay yung pulis kung wala silang sinasandalan na sabi na yung mga statement na yun. In which is very devastating. It's an instigation of crime, masterminding a crime. Kasi pulisman natin, hindi naman na sila maglakas na loob na papatayin yung tao. Kasi ang pinakauna kasing rule of engagement is maximum tolerance. I hope you understand that one. It doesn't mean that they have guns. Kasi ang pagkaintindi, hindi ko military, pero ang pagkaintindi ko talaga, before you draw your gun, you have to exert your effort to avoid bloodshed, di ba? Maximum tolerance. Diplomasya, kumbaga. Just let the person understand his crime. And that's really the purpose of winning the battle. Pero it doesn't mean you kill a person, you win the battle. No. You're just protecting your pride. Hindi mo siya nakumbinsi na mali siya dahil pinatay mo na. Paano niya maintindihan na mali siya? And why to kill? Kaya ang mga balaking tanong doon, matapang ba talaga si Digo? Kaya I'm challenging those mga DDS fanatic. To be honest, I am a very avid fan of Digong before. Pero when I realized there's no point to continue my madness kasi nakita ko na yung blunder. Matapang lang si Digong kasi meron siyang nagagamit. Kasi kung wala siyang puwersa, walang pera, there's nothing. Kaya na yung ginawa niya, in order to have the control, ginamit niya yung NPA, ginamit niya yung mga pulis, ginamit niya yung mga brother Muslim natin. Pinagpasabong tayo lahat, di ba? Kaya pati simbahan, ginamit niyang panangga. Ngayon, ultimo yung sabi na Baptist group, class na sa kanya. Kasi alam naman ginamit sila. Gamitan nga. Bakit nagpapagamit? So ngayon, intindihin natin na the criminal is already in front of their face. And what's the point not to arrest him? Kasi hindi ko nanunukat yan. Takot na yan. 100% kahit na yung sa ICC. Pero kung doon pa lang na inamin niya tapos walang nag-react, kahit ICC, ilang ICC pang pupunta dyan. Kasi alam ni Digong, mautak si Digong, alam niya yung ICC. Once you will step in the premise of this country para lang na makisawsaw, it will start a war. Kasi ang pinag-usapan yan is internal sovereignty. So, ibig sabihin, meron tayong jurisdiction.
So, jurisdiction ng mga Pilipino to decide, not the ICC. Kasi pag sinabi ng ICC, nang bubuli na rin yung ICC, nag-intervene sila. Although, we are a member of the ICC, but, parang tinanggalan tayo ng karapatan. Sampal kasi sa atin yun na tayo mismong Pilipino, ginawa ng krimen, tapos hingi ng tulong sa ibang tao. Ang antay ni Digong, yun talaga yung pinaka-nakatakutan na mag-react na mismo. Pero kung ang Senado kontrolado, sabihin natin ang Kongreso umaatake sa kanya pero walang nangyari, and sa sunod na hearing tatawa na lang yan siya. Gagawing kingkoy, sabihin na i-contempt, tinamon nga ng contempt to test. Pero, di ba, sabi na si Paduano, Chuy, boy contempt. Ngayon, nanggugulat lang. Nang sinabi ka agad doon, hindi na kailangan na, sinabi ni Digong, inamin siya na, papatay ako, pumatay, contempt ka agad. Then, that's supposed to be, I'm waiting. Pero nang sinabi niyo, walang nangyari. Para tuloy akong napahiya sa sarili ko, sayang, sabi ko. Akala ko, na corner na yung kalaban na kung sa boxing pa, namati na, pero, no. Lumalabas tuloy na parang drama. Kasi the more na pinipiga mo si Digong, the more na hulog yung loob. Pinoprotektahan siya ng tao dahil parang naapi siya. And which is, alam naman natin yung strategic approach Digong, di ba? Sabihin ka na it's a prank, papatay siya na, it's a prank, pero patay na, pero it's a prank, wala kang kalaban-laban. Magulang talaga siya. Kaya, hindi ko maintindihan yung takbo ng utak ng karamihan, yung mga masses natin. Bakit suporta parang Panginoon ng tingin lang kay Digong? Kasi Digong, he mastered psychological warfare. Napapaikot talaga niya ang utak ng tao. Kaya kung ikaw magsasabi ng ganito, kaya nga madamihan sa mga kaibigan ko galit sa akin. Kasi alam ko, makipagpatayan sila kay Digong. Pero kung mature sila mag-isip, sundan talaga nila kung anong totoong nangyari. Pinasok lang kasi ng pride. The same as me before. Pinapasok ko ng pride ko. Pag nakitaan ko ng mali yung leader ko, dati, whether tama or hindi, dahil binuto ko siya, dahil sabi ko na siya yung idol ko, makipagpatayan ako. Dati. Pero when I started to realize things na, kumbaga na, I am the victim. And, kung mahal ko yung tao, bakit hindi ko siya i-correct? Kasi, hindi kasi siya malilihis rin yung daan niya. Kung tayo mismo mahal, totoo na talaga natin mahal yung tao. Pag sinabihan mo na malilihan siya, baka ngayon, hindi siya mapasubo sa ganun. Akala niya kasi tama na siya. Di ba? Although he is a leader, but he doesn't know what he's doing. Later to find sa kanya, huli na. Pero who is the real criminal on that scenario? Is it Digong or us? We allow him to be a victim, di ba? He's a leader and he's leading us. Now, we saw that nalilihis yung papuntahan niya, pinabayaan natin, ngayon sisihin natin siya. Alam naman pala natin na groggy siya. Bakit hindi na natin ginising na, teka muna, parang mali tayo sir ibang daan yung tinatahak natin. Bakit hindi natin gawin? Bakit kailangan nating protektahan? Bakit hindi natin kayang pagsabihan? Yun ang masakit. Kaya sabi ko sa mga pulis, di ba, alam nila yung nag-study sila ng criminology. Alam naman nila yung pattern, di ba? Kaya sinasabi na, ang mga pulis, mga criminal, kasi hindi sila magiging pulis kung hindi nila master yung crime. Paano sila manghuli kung hindi nila kung ano yung crime? Kaya nag-aaral sila ng crime logic, di ba? Crime is crimen, logic is to study in logical manner kung how the crime was created. Mastering the crime, right? The same as lawyer, they are mastering how to anticipate lie. How could distinguish that the accused is lying if they didn't know how to lie? Ano kayo mga lawyers, magalit kayo sa akin. Gagraduate ba kayo kung hindi kayo marunong magsinungaling? Kasi kung hindi kayo marunong magsinungaling, paano mo sabihan or ikaw yung mag-uwis na nagsisinungaling ka na, hindi mo nga alam kung ano yung word na sinungaling, di ba? So meaning, in the first place, you have to master it before you can
anticipate that that's a lie. Lagi kong sinasabi na in order to catch a criminal, you should be a criminal mindset also. Criminal mindset. You know. So, ngayon yung mga sinasabi ko is just manifestation kung ano talaga yung reality. So, kung nakikita ko yung blunder, yung crime, kasi I think like a criminal. I think as them. Kung meron akong gustong isipin, that's how they think. So ngayon, para maintindihan ko kung ano yung balak nila, kung ano yung mga blunder or ano yung mga strategic approach nila psychologically, then I have to put myself on their shoe. Instead na titingnan ko yung crime nila, no, I have to look on myself. Kung kung meron akong gawin na ganito, anong gagawin ko? Paano ko itago? Hindi yung titingin ka tapos kung anong makita ang ebidensya, yun na hindi. Titingnan mo kung paano mo isipin kung ikaw ang nasa kanila. Yun, di ba? So kung titingnan mo lang yung outcome, hindi mo kasi criminal master of deception, di ba? They deceive. That's why they can do whatever crimes kasi nadadaya nila yung audience, yung mata. So instead, think like them. Kaya the prerequisite in order to catch a criminal is to be a criminal minded. Yeah? Kaya nag-aaral ng criminology. So, kung ginaster nila yung crime, ibig sabihin, alam nila din paano pumatay, paano maging criminal. Hindi ba nakakatakot yun? Diba? So, logically, being an audience, kung titingin ka lang, you will be amazed and you will be mesmerized for their greatest show on earth. But if you are not an audience, but as an investigator, mag-iimbestiga ko ano ba talaga yung nangyari, then you will see the other side or the other side of the coin, diba? Yung ibang senaryo. Kasi ganito yung nakita mo, it doesn't mean na yun na. If you are wise enough to go backstage, titingnan mo, iba pala, di ba? Ang sa harap, ganito, pero cast of character sa likod pala, may iba pala silang pinuportray. Then, that's the time you realize, ganun pala tayo na biktima. So, hindi ko masisi yung iba dyan, nagagalit, nag-wild, para nang kahit wala na sa kanilang pakialam yung moralidad kasi nauna, pinasok ka ng ego. Dahil napasubo, affiliated. Pero once they started to get awakened, mind you, sila na mismo yung mag-iimbestiga. The same as me before. Akala ko, Panginoon na siya. Kumbaga, hulog ng langit. Pero when I started to realize that I was the one creating him to victimize me, started to talk. So, medyo mababa na yung discussion natin, nayaga pa naman. If you wanted to be victim, then just clap your hands. But if you don't want to be a victim anymore, just try to open your eyes and understand the logic. How they created the crime. Magagalit man kayo sa akin or sabihin niyo ko na rebelde or what. No, I'm a Filipino. I love being a Filipino. The reason why I'm here, the reason why I'm expressing my side is not for popularity, is not for political ambition or whatsoever. I'm not a politician in the first place. Just, you know, I don't want to be a victim. That's it. Diba? Sino antayin natin to stop this? ICC, si Superman,
Si Jesus, oh, i-mention ko na naman, magagalit na naman kayo. No, we are the victim and we don't want to seek our justice. We don't need to wait for Congress. We don't need to wait for Quad. Kasi yun nga, nakita ko na nga eh. Nandun na nga, hopeless. Yung nangyari doon sa Ninja Cups natin or other those who are accused na sinabi nagnanakaw, corruption, nothing happens. The same thing with this case. Magiging king ko tayo. Mind you, the next election, mananalo na naman si Digong. Have you remembered Marcos before, di ba? Sabi natin, magnanakaw. Yes, magnanakaw. Magnanakaw. Pero, why nananalo? Kasi, meron kasing other other people who mastered this mind psychological warfare, mind psychology. Alam kasi nila kung paano mag-isip, paano paggalawin ng isip, paano pagsundin ng isip. They can fabricate a scenario in order to fall us on the trap at lalabas na parang naging hero tuloy. Hindi ba kayo magdaka? Sabi natin, nag-itsa revolution nga kasi ayaw natin ng mga Marcos magnanakaw. Here comes, dumating yung election, parang Panginoon na pinalakpakat natin hangil, anghel, hulog na lang. Ngayon na naman, sinisisi na naman natin kasi yun nga inutil, durugista. Hindi natin masisi yung tao. Ang sisihin natin yung sarili natin. Kasi gusto natin magpabiktima talaga eh. Hindi kasi tayo mapagmasid. Walang kurap kasi ng mga politiko pag we are all keen. We don't need to wait for Quadcom. Senate or whoever. If the public is keen, observer, we don't need a Superman to save us. Yung Quad Committee, sabihin natin maangas, no. I don't believe in that. Kung totoong maangas pa nila, they should have to understand, common sense na lang po. The criminal has already admitted and they have to wait for court to intervene, mag-file ng case, and when. Ang tanong naman doon, ipapile nila yung kaso, kailan yung desisyon? Tomorrow? Now? As now? Na inamin na ng kriminal? Or we have to wait for another evidences? Kasi matusos ko, alam niya. Even the Quadcom doesn't have the capacity to decide. Kasi hindi nila jurisdiction. Kasi court matters, di ba? Pero kung alam mo yung totoong power, kahit na yung citizens arrest lang mismo, and the criminal is already declaring to kill, no need for court to intervene. The court will just only investigate if there is already the after effect of the crime. But the real police is us. Kasi tayo yung mag-stop ng crime. Everyone should be policing on that. Marami mga general doon. Bakit hindi sila makagalaw? Tamimi. Tumitingin lang. Takot. Nakakahiya. Kung ako yung chief of staff ng police or even the military, tapos si Garma sabihin niya na kasi takot kami mamatay and we fear for our life, nagtatago kami din. They were trained to protect us, but even their their security, hindi nila kayang protektahan. How could we guarantee na yung mga kapulisan natin puprotektahan tayo? Nakitaan na nga natin ng pattern, di ba? Nawalan tuloy ako ng respeto sa mga kapulisan natin kasi una-una alam ko bayad natin sila to protect us, and now they are saying takot sila kadigong, takot sila magsalita, ngayon takot sila sa buhay nila, di ba? Parang kagaguhan naman yun, parang ginagago natin yung sarili, masakit yung I think that's the proper term. I don't need to pretentious na sabihin ko na kasi kabaitan, no. Kung gago na talaga. Kasi
pinag-aral na natin, binayaran, tapos sabihin takot sila. Samantalang ordinaryong tao, tinatakot, pinapatay nila. Pero kung sino yung nag-uutos, hindi nila kayang patayin. Tanggalan na natin ng mga tsapa, tanggalan na siguro natin na ng uniforme baril. Arestuhin na natin yung mga pulis na mismo kasi sila yung criminal. They allow the criminal to be in the laws. Hindi naman ako nag-abogado pero simple lang yung law, di ba? The real criminal is not the killer. The real criminal is the one that allowing the killer to kill. Sila yung tinatawag na accessories of the crime. Kasi walang criminal kung walang accessories, di ba? So, kung yung mga pulis natin, sabihin nila na, no, hindi naman kami, inutusan lang kami. Pero alam nila na kaparte sila doon, kung ako yung magdesisyon, sila yung unang arestuhin. Alam pala lang yung krimen, hugas kamay sila, paano ka naging pulis? Bakit meron ka pang uniforme? Bakit may sahod ka pa? What for? Di ba? Mahiya ka naman na maglakad ka na kunwari may mga bodyguard, kunwari may mga star, general. Pero yung ordinaryong tao na mamatay samantalang yung nag-uutos ng krimen, hindi mo kayang wag natin patayin. Magiging challenge talaga yan sa kanila. Pero sabi natin kahit na-arestuhin man lang. Bakit nandyan pa kayo? Di ba? Mas maganda siguro tanggalin na lang natin yung kapulisan. Tapos bawat isa sa atin, tayo na yung magbubantay. Kasi yung tagabantay natin, takot nga. Iba paano tayo makagaranti na safety tayo? Tayong lahat, since tayo yung biktima, tayo na yung magbabantay. Kaya kung darating ang panahon, yung mga pulis na mismo, kung hindi nila kaya yung trabaho nila, umalis na sila or aarestuhin natin sila kasi noon na sila yung accessories doon. Alam nila na may crime. Alam nila na may yung tinatawag na reward money. Kababuyan kasi binaboy ni Digong yung Pilipinas. Una-una, yung tinatawag natin na provocation, kinargahan. Yun ang unang paul doon. Pangalawa, yung reward money, it doesn't mean na we recognizing their effort. In the first place, their bayad. Kung ikaw yung tao, kasi I was once a manager in a factory. May sahod na yung mga tao, di ba? Yung mga subordinate mo, mga sahod. Pero, before, I was working in a factory, meron kaming mga security. So, merong mga pilferage, nakaw, kumbaga mga anomalya. So, the right people to catch the culprit is those security. So, I think I'm having a meeting with one of my co-managers regarding the issues. Kasi, premise security concern. So, they're recommending na bigyan ng pabuya kung sino man yung mga security na makahuli. Binara ko sila. Sabi ko, we are just educating those security guards we have na hindi sila gagalaw kung walang bayad. Lumalabas tuloy na bayaran lang sila. May sahod naman sila. Their purpose of having there. Kasi yun naman, security secure. Pero kung bayaran mo na sila, and they are not no longer a security. They are already parang mercenary na they are hired to crush the criminal. The same thing with our police. Those policemen, they are there to police. But in the end, ang lumabas parang nagang gun for hire. They will work to catch those sinasabi na mga drug addicts. Only if merong reward for promotion, for money. Parang we spoil them. Instead of pushing them na, that's your job. You have to prove to us. If the drug war is real drug war, then you have just to focus to catch. Not to, ang nangyari tuloy, parang ginawang gatasan yung drug war. Nagiging money-making industry. Hindi lang ng mga drug addict, kundi pati mga pulis, di ba?
pati yung mga intelligence, mga asset, mga aso, mga traidor. Kahit na kapitbahay mo, traidoran mo kasi kung makahanap ka ng ebidensya, pera na, di ba? Naghuhudasan sa bawat isa. Instead of reminding them, kapitbahay, mali yung ginawa natin, baka pwede natin correct. Instead, nanahimik, sumbong ka agad doon, pera timbog na. Hindi tuloy nalaman ng kapitbahay na may mali siya. Kasi hindi man siya sinabihan. Pinapatay man siya, di ba? So, ang nangyayari ngayon, yung mga pulis natin, they are now a professional killer, hired killer. Sabi nila nag-outsource pero yung pumatay, mga pulis or sila yung nag-organize ng set up how to kill, assassinate. Sabi na ng mga drug personalities. Then, they are professional hired killers. Yeah? In the first place, the role of the police is to protect, not to kill, not to destroy. Kaya na maximum tolerance ang pinakauna talaga maintindihan nila. Pero when the mindset of the arresting policeman is already spoiled, it doesn't matter kung mamatay yung tao. Kasi ang inuna sa isip nila, okay, I am secure, I am safe, mamatay man to, may mali man to. Kasi digong, gagon talaga kung hindi makaintindi sa mga sinasabi niya. Regardless, tama or mali yung ginawa ng pulis, he take accountability. Parang ibig sabihin doon, piniprotektahan niya, mga pulis, okay lang maggawa kayo ng crime. Basta utos ko, mamali man kayo, sasagutin ko kayo. And kagaguhan yun siya, di ba? Parang kinargahan niya yung mga pulis natin na okay lang sa inyo na magkamali kayo. Which is supposed to be zero tolerance of mistake because we are talking about life. Pag magkamali man kayo, makapatay kayo or tumakbo or anong ginawa niyo, sasagutin kayo. And that's already a sign na we have to stop. Tulo ka na. The crime is already there. And the criminal is already seen. Then, stop. Arrest now. Once and for all. Ikaw, ordinaryong tao. Simpleng tao. Tanungin kita. Example, ilagay mo yung sarili mo, ikaw yung pulis. Tapos ako yung nagutos. Sasabihan kita na, may sahod ka na, maganda na yung buhay mo, may baril ka, may influensya. Kumbaga, may ranggo pa. May gusto akong mangyari. Sabihin ko na, ganito. Kunwari, gagawa ako ng drug war. Pero ito yung pakay natin. Bibigyan kita ng reward, mapupromote ka pa. Legal ka pumatay kasi nasa authority ka. Pahig ka ba? Subukan mo, i-imagine mo yung sarili mo. Isipin mo. Wala naman akong katakutan na first place. Kinauna, legal akong pumatay. Authority ako. Tapos magkapira pa ako. Siyempre, ganun, di ba? So, what happened to Alberta on those other criminal? Mga marksman, mga sharpshooter, may mga skill, nagyabang pa sila. Okay, mahal akong bayad ko kasi number one top ako sa PNP sa marksmanship. So, bayaran niya ko ng mahal, gun for hire, di ba? Nagiging gun for hire yung mga pulis natin. And that's the reality. Wag na natin tayong magalit mo kayo, ipahuli nyo mo ako, iparesto nyo na ako, kadtarin nyo mo na ako. It doesn't stop me from saying na sabi. We have to be honest on this. Hindi kayo mag-general kung hindi nyo alam yung nangyayari. Pero kung sabihin nyo na wala kayong krimen, wala kayong pakialam, kayo yung kriminal. Alam niya yung krimen, tapos nanahimik kayo, and you are the accessories of the crime. Crime happens because of you. Di ba? Sini kong takles, bakla. Sorry, nagkamali ako. Bakain lang, kasi iba yung bakla sa, kasi yung bakla. Baklain kasi yung mukha ng bibig kong nananakot na iwas po so si Bato tinuturo si Bongo lahat sa mga DDS yan sila kasi ang style niya kasi iipitin ka kumbaga idadamay ka i-hostage ibig sabihin takot siya pero psychologically reverse psychology tinatakot ka para hindi ka makapag-retaliate which is kung matapang siya hindi niya kailangang sabihin na si Tigong, si Bato, si Diaz or what. Kasi
siya naman talaga yung nag-uutos. Pero pag sinabi nga na tinuturo na, ibig sabihin, strategic approach niya na mantakin mo yung sinabi niya kahapon. Yung mga pulis, may isang congressman nagtanong sa kanya. Galing ng tanong niya. Sabi niya na, isang congressman. Sabi niya, kung magkamali yung tao, accountability. Yes, kasi pag ako yung utos. So, sabihin, lalaki talaga yung ulo ng mga pulis. Kasi pagkamali ako, hindi, tulot nila ako. So, how could you expect na they will not do crime? Wala. Untouchable kasi yung nangyari. Under protection of the president. Meaning, yung president is voted by the majority. So ngayon, ang Silly Digong is yung majority. Tama ba? Sorry. Hindi pa ako nakapagkape pero nainit na yun. So kung gamitin sa lang sana natin yung kahit ako talking common sense, maintindihan mo yung mga sinabi. Sana mo lang. Naging fair tayo, hindi sa ibang tao, pero sa sarili lang. Tama din sa sarili. Totoo ba talagang sinuportahan ko tong tao na to dahil mahal ko siya o dahil takot ka in the first place or dahil sabit ka. Pero kung sabit ka man doon, since you are also a victim, it is best na papunta lang pala doon sa laglagan, mas mabuti pa siguro na kumanta ka na. At least man lang, kahit kadamay ka na makulong, makapagkiganap ka, hindi ka mapatay, sabihin mo yung totoo para sa sunod na henerasyon, hindi na siya yun, di ba? Kung nagalit ka, kasama ka. Pero alam mo naman, kasama ka. So, kagrupo ka. And I would like to emphasize this. Alam ko maraming magalit sa akin. In the Philippines, alam ko marami. Na-involve kasi yung na-mention yung isang grupo, Guardian. And we cannot Digong may tato dito. MG, Magic Group. Guardian Mindanao. So, yung Guardian kasi was mentioned by the one of this witness na parang affiliated doon sa EJK Patayan. And I was wondering why. Kasi ang pagkaintindi ko before, Guardian. Alam ko maraming guardian sa paligid ko. Nandito ako sa Santa Claus. Pero kung matured lang sana sila and often, parang they're willing to be criticized just for the sake of truth. Kasi alam ko biktima sila eh. They're totally blind. Before, yung inimpasahan kasi yung guardian pili ko, parang tatlong sundalo. Lower rank, nasa private. Sila yung nagbuo. Kasi may nakita sila yung nag-umpisa na yung mga Ramboys, yung Reform Armed Forces Movement. So, kumbaga, naging isang grupo hanggang sa lumaki. Pero dahil may mga political ambition, yung ibang mga leader, ginawa ni Hunasan ata ang pag-intindi ko, in-applyan sa Securities and Exchange Commission para maging isang legit hanggang sa naging isang party. But I was wondering why now pati yung mga low level even mga street addicts may mga tato na mga sabi ko, and the noble cause kasi alam ko noble yung intensyon to uplift justice, but now nagkakaroon ng proteksyon, tabunan ng mga mali kasi pagkabaro makriminal man or madroga man or whatsoever, pag brother mo, protektahan mo, and it's a very big wrong. The same thing in me, I have a fraternity, but regardless we are brother. Kasi ang ideology kasi sa mga fraternity, to be honest, magalit na yung mga brother sa akin, but I don't mind that. Ah, pag sinabi na brotherhood, sabi na blood is, kumaga, we are brother and blood. But
In terms of, sabihin natin na humanity reason, pag sinabi ko kapatid ko, brad ko, anak ko, asawa ko, or whoever, pag mayroong mali, mali is mali. Hindi na, regardless what happened, we are brother. And that's a big questionable. Doon ako talagang nakakaroon ng parang deadlock. Kasi yun ang most common practice. Pag sinabi yung brad. Pag ginira yung isang brad, kahit na nagpupubok ng away, kumbaga mag-respect ka sa iyong mga brad. Dahil brad mo, regardless may mali siya or hindi. And I think we are tolerating the mistake. Kaya nagkakamali yung mga brothers natin. So, Digong is hiding on that kind of concept, right? Mostly, kaya tanong ko, the Guardian was originally started on the military. Now it's a common ordinary citizen. Nandun na. Pero I cannot blame them because they want also protection. But to the extent na may nakita silang mali, dahil kabaro nila, and I don't salute on that matter. Sabihan nyo na ako, nakikialam ako sa inyo yan ako, pero magalit kayo sa akin, I don't mind. Patayin nyo ako, bugbugin nyo ako, whatsoever. But if I were you, I should be thankful na someone noticing that that kind of scenario. Kasi mga badang huli sa kanyang ma-realize na the true brotherhood doesn't protect criminals. Kasi damay kayo doon eh. Una-una, reputasyon nyo. Kaya minsan, ang nangyari, dahil kabalo, ka-brother, nagkamali, pasubo na rin kasi ayaw masira yung kribli kasi kaparte ka sa pangalan in which that name is just an affiliation of being part, but you are not part of the crime. But since you are protecting the image, you are the same criminal, right? So kung pero ako ang tatanungin, if my brother made a mistake, then I need to protect the interest of my organization. Then I have to stop him rather than to hide him, rather than to protect him. Hindi ko naghahamon ng kaso. Alam natin abogado, mason. Alam naman natin, almost all of our lawyers, di ba? They're the same brothers. Darating sa punto na brother is brother, yun ang pinakamasakit. Kasi ang nangyari tuloy, pumasok dahil brother, dahil sa protection, takot kasi tumayo na mag-isa, kailangan meron palaging nasa likod na sabing marami sila. And that's cowardice, di ba? So now, I started to stand on my own. I have my affiliation before, but I never bring the name of my property just to protect myself. If I made mistake, I alone. I don't involve my brothers. And even my brothers too, if I saw someone na sabi ko, may mali, then as a brother, I'm the one criticizing him. Sabi ko, no, no, no. Sabihin mo na, tanggalin niyo man ako sa fraternity natin or what. Sabi ko, mali yan. I don't mind. It's just an hypocrisy. Kung sabihin mo na, you will stick as the same as brother no matter what. No. The purpose of brother is to implement brother, to heal a person for a noble cause, right? To better the man. And how could you say to better the man? Na ang purpose lang pala is to magnify, is to extend the network, connection, protection. So you are there for a purpose. Not to say we are brother as one. Purpose as you need a protection. Kasi hindi mo kayang tumayo. And that's very simple, right? So, kung nagagalit kayo kasi tinamaan yung organization nyo, then ask yourself, nabahiran ng, kumbaga, ng dungis yung pangalan ng organization nyo, can you afford and allow that someone will spoil that one? Then you need to protect because you are the same.
If you are truly dedicated on that organization, you have to stand. Kayo na mismo ang magbitbit. Example, if Digong was belong to your group, then he is spoiling the name of the group. Kayo na mismo ang magbitbit kasi sinira niya yung reputasyon ng karamihan. Rather than, dahil kasama niyo siya, protektahan niyo siya no matter what, and that's bullshit, right? Bullshit, right? It doesn't make sense. So kung nagalit kayo sa sinabi ko dahil tinamaan yung grupo ninyo, tanongin niyo yung, what is my intention? I don't mean to destroy you. But kung nagalit kayo dahil sa sinabi ko, hindi nyo naintindihan yung sinabi ko, of course, hindi ko kayo mapigilan. Pero kung if you are mature enough to understand what I mean, sinira yung organisasyon, sinira yung reputasyon, and you still dare to protect, then, are you human? Di ba? Tinalo kasi tayo ng pride, ego. Kaya na, matawa ako, sabihin nila na mali man, bastos man, or baboy man si Digong, sabihin nila, I love you pa rin, idol pa rin nila. Kasi hindi nila ginagamit yung common sense nila. If sinabi natin idol, we have to consider him as a reflection and image. Pero kung aangas-angas, pero nananakot, na nagutos, we have, we have to we have to check kung tama ba yung mga appreciations natin. I'm not destroying the credibility of Digo, but just to remind him na meron nang nagigising. Hindi ibig sabihin na nabili na niyang pagkatao, bili na niya yung mundo. No. Merong mga tao na minsan, kahit wala nang kinakain, at least tumatayo pa rin, hindi binibinta yung pagkatao. Mahirap kasi na pumapatay tayo, pinoprotektahan natin yung tao dahil bayad tayo, di ba? Binili yung kaluluwa natin. Yung mga pulis natin, alam ko, sabihin nila, oh, grasya kasi binigyan ng pera, but daming nadidisgrasya dahil sa gano'n na proseso. Then, until now, bakit pa rin nandyan tayo? Kung nakatago tayo, intindihin natin, mayroong mga ibang biktima, hindi natin lang alam na one of the victims na na-AJK, mga parente natin, then we can afford that. Di ba? Malay mo. Yung pinapatay pala ninyo, kamag-anak lang pala ninyo. Later to realize. So, what's the point? Ito, ibalik ko talaga ito kasi ito yung keyword kasi ito eh. Yung drug war kasi, if you will understand, kung baka common sense and logic yung pag-usapan natin, by reason, uh, if you want to stop a crime, so gagawa ka ng tinatawag natin na operational procedure. So, the same as you should have a parameter to identify what is the problem and how to stop the problem. Yun ang tinatawag namin. Yung sa training ko dati sa, I was in a factory. I mean, malayo sa akin pero it's very relevant kasi generic naman siya. So, you will understand a risk analysis associated with the operation, with the product or whatsoever. What is the outcome? So, if there is a problem, you will conduct an analysis. Magkakaroon ka ng matrix. So, ang pinakaunang formula talaga dyan is to understand what is the problem. So, meron kasi mga step. Identify the problem. Then, conduct an investigation. Then, identify the hypothesis. Then, you will start identifying what are the critical measure and the critical point, where are the areas to control in order to stop the magnification of the problem. So, based on my learning experience before,
is not a control to stop the problem on the end point. Kasi damay nang nadadamay, di ba? Parang isang jar, balik-balik ko, example, isang jar, na it's no point to stop the bleed, yung tagas, yung leak, lagyan mo man ng mga patsi yan sa lahat. Kung hindi mo yun, bakit nagkakaroon ng leak? Kasi, butas na, kumalat na yung tubig, hindi mo na ma-stop. So, nang kumalat ang tubig, hindi ka na pwede kukuha pa ng mop, yung basahan or anything just to stop or what. Kasi kumalat na. So, kung na-stop mo man sa basahan, pero nandun na, biktima na lahat, why not tutukan mo kung bakit siya nabutas? So, you will start coming back to na investigation. Anong problema? Bakit may butas? Baka. Baka mayroong mga pointed materials na nakabutas doon. Yun. Baka, ah, baka nasagi. Or baka ang problema mismo is yung jar. Eh, malay mo. Baka expire na. Kaya nagkakaroon ng crack. Hindi mapipigilan. Once nagkakaroon ng crack, patsihan mo man ang patsihan dahil expire or walang control na nga yung mismo yung system na yun, yung jar, eh dapat palitan na. So ang problema pala, isa lang. Pinakomplicate natin yung problema, pinatsihan natin lahat, inubos natin yung money, effort at saka yung time natin. Samantalang ang problema lang pala is tutukan kung saan yung problema, which is the origin is the jar. The same thing with the drug. Patayin mo man lahat ng mga drug addict dyan, sabihin mo magyabang ka na ilang milyon yung pinatay mo, it doesn't solve the problem. Kasi unang una, nagkakaroon ng durugista kasi may droga. Yun lang naman. If you identify that the problem is not the drug addict, the real problem is the source. Kung walang droga, walang biktima. Pero kung pinatay nila ang droga, it's another story kasi lumalabas na the purpose of having killing these people kasi may pera sa patay. Hindi may pera sa droga, may pera sa bawat patay. Di ba? Mandakin mo. Sabihin natin 6,000 casualty times. Sabihin lang natin na 100,000. Ilang bilyon na yun siya? Bilyon na yun siya pag-usapan natin. Di ba? So, that means the drug war is not to stop the drug. Kasi pag sinabing drug war, kaya naggira kaya para magkakaroon na ng solusyon, eh 6 months time wala pang katapusan rig hanggang sa ngayon, ibig sabihin is just a purpose to have that drug war in order to create money, right? Parang nagiging money making industry yung droga na war na sinasabi kasi may pera sa patay, di ba? Tanungin kayo mga pulis, di ba? Alam niyo yan. If you will deny na sabihin nyo na wala, kumbaga hugas kamay kayo doon para kayong si Judas, tanongin niyo yung sarili mo. Naintindihan mo ba yung ginagawa mo? Diba? Ako tuloy ang nahiya para sa inyo. Hindi man ako nakapag-aral, sabihin natin na ganito yung pagkatao ko. Pero at least man lang, nakaintindihan ko kung ano yung simple common sense, di ba? Kahit sabihin mo man, naging general ka, nag-PNPA ka, nag-West Point ka, or saan ka man nag-aral. Pero, ang klase ng utak mo, masahol pa doon sa hindi nakapag-aral. Huwag kang magyabang. Hamon yan sa inyo, di ba? Kung straightforward ako magsalita, sabihin nyo, sino ka ba? Ako ito. Pero tanawin kita, sino ka rin ba? Dahil may uniforme ka, dahil official ka, kumbaga, you are above the law. Hindi ko sabihin niya na, oh, pag nagkamali, patayin ko. Kasi criminal sila. And you in the first place, you are the criminal. You don't have the authority. He is just a president, but he is not an authority. He is not a police. Ipin. Yeah, right? Then what's the power of vested on him na he has the authority himself to kill? A prosecutor is just to prosecute, to put the person in jail, not to kill. Di ba? What is his right? Nasabihin niya na pag magkamali ka,
dahil criminal ka, papatayin kita. Yes, criminal yan. Pero ikaw, pumatay ka. Do you have the authority, being a president, to kill? Is it stipulated on our constitution that a president has a legal right to kill anytime he want? Yung naman tanong ko doon sa mga lawmakers natin, bakit hindi natin pwede maintindihan yan? Simple lang sana yan. Pero bakit kahirap intindihin? Inamin niya na papatay siya, pumapatay siya. Then sabihin natin, what is his, kumbaga, reference in the Constitution stating, stipulating, I want to prove. Kung si Digong sabihin yan, may mga abogado, kung ako yung abogado nagtatanong doon, sabihin, Digong, just give me a certain part of that Constitution law. Kahit sabihin mo, i-quote mo kung kahit saang libro ng abogasiya na sabihin na the president has the right to kill anytime he wish. No? Ganun-ganun lang ba? Ibig sabihin tayong lahat may karapatan pumatay. Ang presidente natin walang karapatan pumapatay. Eh tayo ganun na rin, papatay na rin tayo. Ganun lang naman, di ba? But we should not do like that. Pero ganun yung pagkaintindi ko. Siya magpuputang ina, ano bang karapatan ng isang presidente magpuputang ina sa harap ng publiko? He should exercise a role model being a president. He should be like kagalang-galang na he's addressing parang mga anak niya. Putang inahin niya yun da. Fuck this country. And is it an attitude of a leader, a president? Da. Sa Senado, si Pimentel, naging Senate President doon sa investigahan, pero ginago siya. Nagmumura si Digong, and we know the parliamentary rules, right? If you are not recognized on the chair in the first place, you don't have to intervene. Especially if someone is talking. That's why nagkakaroon tayo ng tinatawag na chairperson kasi sila yung kumukontrol doon sa mga tawag natin na the crowd and doon sa mismo sa quorum. Otherwise, pag hindi nila nakontrol, the chairman is out of order. Sa kanya kasi yung order kasi siya yung magkocontrol ng order, di ba? Pag nagpuputang ina si Digong, ang out of order is the chairman himself. He's the problem. Kasi in the first place, bawal naman yun. Kahit anong gustong sabihin niya, patatawanan niya, nang-insulto siya. And why he cannot contempt immediately? Because bahag yung buntot. Or, he's just protecting the interest of someone to protect the real motive, right? Ginagawa tuloy circus nila yung Senado. And the Filipino are watching, parang walang nangyari. Pero kung ako yung tatanungin, ako yung nahihiya doon sa nangyari. Ginaboy nila yung Pilipinas. The Senate and even the Congress is the house wherein we created the law. But doon mismo binaboy ang batas kasi yun ang una, he is the law. Do you think he is the president? Ganun-ganun lang. Puputang inahin niya, magmumura. No, you should have to respect. If hindi niya kayang respetuhin yung mga congressman, yung mga senador, respetuhin niya naman sana. Kahit tayong mga ordinaryong tao. Eh nako, hindi ako nakapag-aral pero respetuhin niya rin ako kasi isa ako sa nagbayad sa kanya. Una-una, lahat tayo taxpayer. Hindi taxpayer na utang, kundi pinaghirapan natin para mapatakbo yung bansa. Walang bansa kung walang tax. Yung tax kasi hindi utang. We are the investor of this country. We invest for the money to run this country. Otherwise, there is no such government without our taxes. Kasi kung hindi ibig sabihin na presidente na siya pag may-ari na natin, putang inahin na tayo. No. Meron tayong tinatawag na code of ethics. Abogado man kaya siya. Di ba? He should understand what he's saying and what he's doing. Otherwise, he know that he don't know. Kasi, walang nagkukorek. Kasi kung meron lang sanang nagbumabara doon, hindi na siya magsalita. I'm happy to see. Kinitasize ko si yung Tiburos, pero happy siya, tapang din yan, lumalabas. Pero sana hindi ningas kugong.
Kasi kung totoo silang matapang, then they have to really insist. Not, no, 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 no. If to the extent na hindi makinig, di ba, na pananakot, iko-contempt kita. Ginagawa pa rin, ginagawa rin. Hindi ba insulto na yun siya? Barbers, kaya lang nakasita kay Digong na sabing bawal magganon si Paduano. Nakinig ba si Digong? Although, patapsing yung tira pero binabanatan sila. Pero may nangyari ba? Pag sinabi na 1, 2, foul na. Pag 3, foul talaga. Pero pag sinabi na foul, okay lang kasi konti lang yung foul. Eh, foul na nga eh. Eh, sinabi naghahamon ng i-contempt pag nagmumura ka. Pag binalikan uli, tapos nagmura, tapos wala kang magawa. Hindi si Digong yung problema. Ikaw na mismo. Di ba? Ibig sabihin, nigas ngugon lang. Pag sinabi ni Digong na putang ina, sabi ko, okay, tawagin ka agad yung Sergeant at Arms, arrest, then put in contempt. Tapos, magsasalita ba siya? Nakitaan ko ng kinain siya, takot siya. Merong mga tao na kinakatakutan niya. Nakita mo ba yung mga congressman na hindi masyadong nasa publicity, nasa show? Yung mga bagong salga, pero pag magsalita, kalmado, simple. Walang halong intimidation, pero the way they convey the message is very powerful and very strength. Meron akong nakitaan doon na isang congressman na bagito pero very intellectual. The way he project his message, kalmado, baga, walang sense of emotion. Alam niya yung mga sinasabi niya. Takot si Digong. Corner, tama, pang bugbog siya. Kasi walang kalaban-laban. Ang galing kasi ni Digong, pag inasar mo siya, pag naasar ka, doon ang masterin niya. Kasi doon kanya napapaikot. Pero pag kalmado ka, wala siya kasi una-una, hindi kanya na-intimidate sa galit, hindi kanya na-intimidate sa fear, panalo ka. Kaya yung nakitaan ko yung isang congressman doon, doon ko nakitaan, sana marami yung mga ganito. Hindi yung pakitang gilas matapang pero bahag ang buntot, wala namang manggawa. Puro lang saywar, puro pananakot. Doon talaga ako nakitaan na sabi ko, sana na marami pang lumalabas na ganun. Highly intellectual, kita ko. Ang galing. Simple. Walang halong pananakot yung banat niya pero takot na takot. Tinamaan si Digong corner, di ba? Kaya si Digong ingat na ingat magbitaw ng salita. Hindi niya pwedeng magputang ina kasi alam siya, talo siya. Pero yung mga tao na pinuputang ina nagre-react, di ba? Sino yung talo doon? So ngayon si Trillanes pumasok doon sa eksena. Nagkaasaran sila. Doon nasukat ang kabastusan ni Digong, di ba? Lumabas talaga na ganun pala yung presidente, no? Sa kunting kahulan ng aso nag-react siya. Ibig sabihin, meron pala siyang hangganan. Kasi kung totoo siyang magaling, kontrolado na yung emosyon niya, kahit sinong mang-asar sa niya, dapat cool siya. Eh yung naasar siya, sabi ko, wala talaga to. Leader siya kasi eh. Kung wala siyang ginagawang masama, eh, baliktarin man, tatadtarin man siya ng criticism, asarin, kahulin mo siya ng aso, lalakad lang siya nakita, parang walang nangyari. Pero kung pupulot siya ng bato, mangbabato rin siya, ibig sabihin may problema siya. Di ba? So, tuwang-tuwa tuloy si Trillanes. Si Trillanes is na militar, di ba? Alam niya yung psychological warfare. Kaya ang main orientation ng isang militar, provocation, psychological warfare, di ba? Nakita mo sa mga training nila na yung nasa formation sa platoon or what, sa squad. Sigawan ka ng commandant mo or yung squad leader mo na putang ina ka na ko. Pero yung mga ordinary na mga sundalo, eh, nakasmart pa rin. Thank you, sir. Di ba? Kasi yun ang psychological takutan, psychological warfare. Dapat hindi ka intimidated. Focus ka. Kaya alam ni Trillanes na kung ma-intimidate si Digong, talo siya. Kinahol niya, kumagat doon sa pain niya. E ngayon, nagmukhang tayo si Digong doon, di ba? Nabastos niya yung bayan. Sasampalin kita. Eh, nag-lay down ng ebidensya si Trillanes. Eh, bakit galit na galit siya? Eh, ngayon, atik-atik na naman si Digong na magbibigti ako kung mapuprove niyo. Eh, ilang beses na niyan ginawa, di ba? Napuprove, pero hindi siya nagbigti. Kasi,
Gusto lang niyang kukuha ng simpatya na kaawaan siya sa krimen na ginawa niya. Narcissist kasi yung style niya. They will play victim despite of their crime they created. So nang binuking na siya ni Trillanes, kukuha siya ng atensyon ng masa na, oh, magbibigti ako pag ma-prove niyo. And I said, no. Digong, nadulas na nga si Digong na sabi niya na, wag lang tayo mag-usap dahil sa honesty. Alam niya na yun, di ba? Kasi he is mastering the lies. So yung sinasabi niya, magbigti siya or kahit na kung buklatin niyo na wala kayong makikita. Kasi alam niya naman na mauto niya yung masa. Si Trillanes, military, alam niya yung psychological warfare. So, ginawa niya, since alam niya yung karakter ni Digong, kumakahol rin siya. Kumbaga intimidation. Na-intimidate si Digong nang kumagatalo siya. Di ba? Pinakita niya. So, kung ako magdesisyon doon, sabihin niya na meron o wala dahil nagalit siya, siyang guilty si Digong. Bakit matakot siya nang sabihin ni Kuya na pipirma ka ng waiver na to open up your account. Pero sabi niya, okay, papayag ako pipirma pero sasampalin kita. And what's the point? Bakit niya gawin yun? Kung gusto niyang ipakita na he's sincere in his unguilt. Pag sinabi niya na galit siya dahil sinabi niya, and he is just showing himself that he is guilty. Right? Digong, I know, he master psychological warfare. Kaya na, kita ko, buta, hindi talaga lang kita ng butas kasi control na control niya. Smart siya. Para lumalabas po ang palakpak yung tao. Ang galing ni Digong, napidipinsa niya. Pero yung na-trigger siya, sabi ko, wala talaga. Ibig sabihin may kinaan pala si Digong. Yung tapang niya, yun lang ang magdidestroy sa kanya. Akala niya, maangas na siya nang sabihin niya, sampalin niya. Kagaguhan yun, di ba? Na pinurmahan din siya ni Trillanes. Tumayo yung mga bodyguard sa kayo, yung mga kasamahan niya. Pero kung tatanungin ko kayo, magsuntukan silang daw sa minanampal sila. Kahit na ipusta ko yung buhay ko, hindi niya kaya tumbahin si Trillanes. Tama po ako. Kasi kadigong kasi, ang tapang niya, dahil mayroong nakapaligid. Pero kung hamunin natin yung dalawa, kung totoo silang matapang, in front of the public, ilagay natin sa loob ng isang ring. Magsuntukan silang daw, magsampalan silang dalawa. Tingnan natin kung sino ba talaga yung matapang sa kanila. Di ba? So, ibig sabihin, yung tapang nila, dahil pumapalakpak tayo. So, ngayon, hindi ba kaya yon? Kung ako yung naging presidente, nagalit, nag-react ako, sabihin ko na nanakot, na nanampal. Hindi naman yung mga congressman yung nandoon or yung mga kalaban mo yung binaboy mo. Binaboy mo yung sambayan ng Pilipino. Kasi sa harapan doon, nanonood kaming lahat, di ba? Akala mo papalakpak kami dahil sinabi mo, Digong, na matapang ka doon. No, pinaka coward. You're the most coward leader de eso. Kasi dahil lang na-trigger ka doon, nagalit ka, ibig sabihin, may problema ka. Sa bungango, palaging, I love this country. And it's irony, right? Kasi, how could you be saying that you love this country? Regardless na kalaban o hindi, you love them, right? Pero pag sabihin mo na, pag mananalo ako, pupulbusin ko kayo, then that's not love. That's revenge. Nag-aantay ka na mag-eleksyon uli, kaya pag manalo ka, tutudas ka na naman, papatay ka na naman, and that's love. Or, you just want to sit again para may power ka. Pag wala ka sa upuan, takot ka pala. Nagtatago ka sa saya sa mga biktima ng mga Pilipino na gusto pang maging tanga. Pero kung yung Pilipino may simple common sense na naintindihan yung tama or mali, wala ka na, Digong. Tapos na yung sinasabi mo na pananakot. You will fear for your own shadow sa lahat ng mga ginawa mo, di ba? So sa lahat ng mga pulis na makatakot dyan, kasi damay, can you afford to put yourself in trouble? Alam nyo na damay ka na, tapos magpadamay ka pa, di ba? Alam ninyo yung procedure ng korte. If you are one of the suspect or one of the criminal, but in order to catch the mastermind, if you will cooperate with the investigation, magiging star witness na din later,
you can be acquitted or you can save yourself. Maiwasan man natin yung kulungan, baka maiwasan natin yung konsensya. At least you clear yourself na ayaw mo nang maging biktima. Pero pag tatahimik ka or pinoprotektahan mo pa, you are the victim, not the other people. Kaya kung ako yung tatanungin, kung ako yung nandun sa side ng mga pulis natin, especially those generals who are involved, wag nang antayin na kakalad ka rin pa sila, ihulog, ilalaglag, gawing pain, in the end, di ko never stand on his accountability. Si Garma, of course, naging criminal si Garma because of the words na sagot kita. Pero ngayon, anong nangyari? Naging gaga na sa bunganga ni Digong, di ba? Sabi ni Digong, gaga si Garma. Pero by the time na magkasama sila, anghel si Garma. Then Garma also, naniwala na si Digong, Panginoon niya. Pero ngayon, takot siya sa Panginoon niya. In Garma, naging gaga, di ba? Tama pa po ako? So, ibig sabihin, kahit na si Bato o sino mang mga hinirang kasama niya, darating ang panahon, maging gago si Bato, di ba? Halata na nga, di ba? Si Digong, dinadawit na niya harap-harapan, hindi niya ba nahahalata? Sabi niya mga DDS yan sila. Kaya si Bato mismo, siya na mismo yung nag-initiate na, okay, Digong, i-stop na natin ito kasi ilan na, pagod na yung presidente natin. Kasi takot si Digong, kasamahan na yung sila ni Pimentel, alam niya nakakanta si Digong na manglalagag na talaga. Kaya sila na mismo, pinapahinto nila, hindi ibig sabihin na, kumaga, natatakot sila sa kay Digong, kundi takot sila sa sarili nila kasi si Digong kumakanta. Hindi lang halata ng tao. Kumbaga, si Digong damay-damay na rin, di ba? Sabi niya, isasama ko kayo sa impyerno. Kaya, bara ka agad si Bato. Sabi ni Bato, tinunggan na kahit na si Bongo. Oh, hinto na. Kasi kami mga kasamahan, kami no mismo yung magsasabi sa ating presidente na kasi kami na yung mag-request na stop na. Kasi takot sila. Yun ang totoo. Hindi ibig sabihin na si Digong dahil siya yung may hustisyan, no. Si Digong mangdadamay talaga. Yun ang nangyari. Kaya si Garma, ginagagan niya, alam na nantakbo ng utak na yun. Kasi nag-build up ng hatred, revenge. Kaya ang isip talaga ng mga Duterte, kailangan manalo tayo para magre-revenge tayo kung sino yung mga kalaban natin. Yun. So, maglalagay tayo ng leader, another leader, para lang sa paghihiganti in what's the outcome. Kung tanongin, mabuti pa wala na lang gobyerno kung ganon. We are the government, we are the people. Kung tayo lahat independent mindset, kumbaga self-sustainable, hindi natin kailangan na umasa kung sino pang hero. Walang silbi din yung mga leader na yan. Naging leader lang kasi siya dahil sa atin. Dahil merong king, dahil merong mga servant nagpapauto. Pero pag sinabi natin na, who are you? You are just a leader. This is our life. Then they are nothing, right? Tama po ba ako doon? So yung mga general natin, kaya takot sila sa presidente kasi sa promotion yung pinaghirapan nila. Pero magkakaroon mo sila ng retirement, mag-retire sila pero walang nangyari sa profession nila. Kumbaga, cycle of the same pattern na, kumbaga, traditional pa rin yung utak nila. I cannot salute them, sir. Private or ordinary or mababa mo yung ranggo mo, pero pag pinaglaban mo yung totoo, doon ako sa saludo. Pero kahit nayabangan mo ako kung ano yung meron ka, may pera, sasakyan, influensya, medalya, general, rango, ganito yung tingin ko sa iyo, sir. Sabihin mo, ang yabang mo, sino ka ba? Isa lang yung sagot ko, ako ito. At least, malaki yung respeto ko sa sarili ko. Hindi ko kailangang magtago kung ano ako. Pero, kahit wala akong ganito, wala akong pera, pero at least, meron akong ganito, meron akong ito. Yun lang. So, kung na-challenge mo kayo sa mga sinabi ko, magalit na kayo sa akin, please. Patayin niyo ako, hulihin niyo ako, mag-file kayo ng kaso, kahit saan. Pero, kung hanggang ngayon, nandyan pa rin yung kriminal na nanakot sa inyo, hindi nyo kayang arestuin, sir, isulit na ninyo yung mga badge niyo.
di ba? Isulit niyo rin yung mga taxes niyo, mga bayad niyo sa pagpaaral namin sa inyo. Sayang lang talaga, sir. Hopefully, itong broadcast na ito darating sa kinauukulan. And I'm very willing, even to the extent bitbitin ako sa Senado, sa Kongreso, or sa ang korte, pwede kayo mag-file ng kaso sa akin. Didikdikin niyo ako, pipigain niyo ako kung anong gusto niyo. I don't mind. Sa akin, enough is enough. And I hope everyone should rise up. It doesn't necessary na mayroon kang edukasyon para sabihin na pakinggan. No. We are the voice. We are the people. The voice of the people is the voice of the country. We are the government. The people is the government. Government of the people and by the people. The military is just our servant. Article 3 Bill of Rights, civilian authority is always supreme over the military. And so with our leaders, they are just our public servant. The president is just a worker. Remember that. Baka magulat ka kayo pag sinabi, nandyan si Mayor, nandyan si Mayor. No! Nandyan yung mga trabahante natin. You have to put that one on the mind. Kung baliktarin niyo yung isip niyo, yun nyo na ma-realize na you are that powerful as you are. Kung sabihin niyo man ako baliw, thank you for that. But I always emphasize this. Mabuti pa yung baliw, may mental hospital. Pero yung mga tanga, walang tanga hospital, walang idiot hospital. I hope you understand that. Ang pinaka-request ko sa inyo, sana magalit kayo sa akin para maintindihan niyo ako. By the time you realize na you are one of the victim, mapil niyo kung ano yung feeling ko. Lalabas din kayo. Kayo na mismo yung tutugis doon. Kung sino-sino yung mga kriminal. Not to kill them, but tutugisin nyo, kukumprontahin nyo na bakit nyo kami biniktima. Kaya tayo mahirap kasi ginago nyo kami. And I hope you understand that. So, once again, please hate me. And thank you and good morning.